Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Kasama niyo po ako, Bea Gaza de Guzman, pansamantala pong humahalili sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. At sa umagang ito, meron po tayong dalawang pag-uusapan na mahahalagang paksa. Patungkol po dito sa issue ng mapa ng Pilipinas. Mainit-init pa rin ang usapan sa West Philippine Sea dahil meron po mambabatas na kumukwestiyon at sinasabi po niyang totoo nga bang merong West Philippine Sea, no? So meron tayong ganoong pagtatanong dito sa ating teritoryo. Ito naman pong ikalawang issue natin na tatalakayin ay tungkol naman po sa reforma pa rin sa edukasyon. Alam naman natin itong mga nakaraang linggo ay nai-report po ng EDCOM 2 yung ating pong krisis sa edukasyon dahil marami pong mga issue, no? Itong ating mass promotion na tinatawag at saka yung sinasabi nilang decline sa proficiency ng mga estudyante. Lahat po ng iyan ay mapapag-usapan natin. Siyempre, live nyo po tayong napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas sa Facebook page at YouTube channel at available din tayo sa Evox PBS receiver app. Maging sa ating shortwave radio sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz sa ating English program. Dito naman po sa ating Filipino program, mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Syempre, pakikipag-ugnayan pa rin po yan ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Sige, simulan na natin. Kasama po natin live via phone patch si Undersecretary Alexander Lopez, ang spokesperson po ng National Maritime Council o NMC para pag-usapan itong ating mapa sa West Philippine Sea. Magandang araw po sa inyo, Yusek Lopez, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Bea, at magandang umaga rin sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Maraming salamat po sa papaunlak sa amin, Yusek Lopez. Ito nga po, meron pong mambabata sa kumukwestiyon dito po sa existence ng West Philippine Sea sa mapa dahil wala raw pong eksaktong coordinates. Ano po ang masasabi ng National Maritime Council hinggil po rito? Unang-una, actually, yung West Philippine Sea ay naisabatas natin yan yung 2012 under Republic Act under Administrative Order 29 na in-issue dati ng Pangulong Aquino, no? Tapos doon sa administrative order na yon na nag-issue rin tayo ng Republic Act 9522 designating the baselines. Tapos yung sinasabi sa West Philippine Sea as defined by this law and to include yung recent law natin na RA 12064, dinefine yung West Philippine Sea, ito ay yung mga maritime areas. Pag sinabing maritime areas, katubigan, no? Katubigan, maritime areas or zones of the Philippines na including yun yung mga low tide elevation na nasa western side ng ating archipelago. Okay. So basically maritime areas yun. It's not basically a region but maritime area. Okay. So i-distinguish natin yun.
Alright. So maritime area po siya. Isa rin po sa ni-raise na punto dito po sa usaping ito ay meron naman na daw po tayong defined na exclusive economic zone dito po sa Pilipinas. Maaari po ba nating ipaliwanag ang nature ng EEZ? Kasi sabi nila, ito daw po ay curved boundary at hindi raw po straight line kagaya po ng ibang kumbaga pinapalaganap na impormasyon. Oh, yeah, okay. Para lang sa maipaliwanag natin sa ating mga kababayan, ano? Kasi medyo technical in a way, ano? Pero Yes. sabihin natin, sa UNCLOS kasi, sa United Nations Convention of Law of the Sea, meron silang na sinabing EEZ natin. Basically, ito muna yung maritime zones kasi dinefine sa UNCLOS yun. Ito yung mga, again, areas na dinefine basing doon sa archipelagic baselines. Ito yung may mga coordinates. Opo. Tapos from the coordinates na yon, mag-measure ka ng 12 nautical miles. Ito yung maritime zone na tinatawag na territorial sea natin. Okay? So from the same base point, extend mo siya ng 24 nautical miles. Ito yung tinatawag ng contiguous zone. Okay? Yung the same base point or coordinate, mag-extend ka ng 200 nautical mile. Okay. Ito yung extent na tinatawag na exclusive economic zone. Okay. So So, marami pa basically, palang that's layer it. ito. Oo, kaya nga. Medyo technical para sa mga ibang kababayan natin hindi masyadong sa karagatan. Ano? Yun ang sinasabi nating maritime areas or maritime zone. Okay. So yung sasama kasi yung West Philippine Sea at ang exclusive economic zone. Actually, they are two different things. So, yung West Philippine Sea, may ibang batas na sumasaklaw doon. At ganun din naman doon sa exclusive economic zone, ito naman ay based doon sa UNCLOS naman. So, hindi natin pwedeng pagsamahin yung dalawang batas na yon. Kasi yung West Philippine Sea, it's a local na batas, no? Okay. And tayo, and actually even any coastal state, it is a sovereign right or practice of a coastal sovereign state para in-name niya ang mga karagatan niya. So katulad ng Vietnam, pinangalangan niya yung area east of it as Eastern Sea, no? Ganun din doon sa Japan. Meron ding mga, so these are the sovereign acts of a state that pwede nating so pagdating doon sa West Philippine Sea, ito yung ginawa ng ating bansa. We name those maritime area na west of the archipelago as West Philippine Sea. Okay. So, speaking of pagpapangalan dito sa mga karagatan na ito, meron po kasing tinatawag, Yusek Lopez, na International Hydrographic Organization o IHO. Kapag po ba sinubmit na ng Pilipinas yung pagpapangalan, for example, ng West Philippine Sea, dito po sa area o teritoryo na ito ng Pilipinas, ibig sabihin po ba noon ay nakikita na rin po ng ibang bansa yung ganitong marka doon sa mapa? For example, pag dumaan ng foreign vessel sa kanilang dito po sa karagatan na ito, ano po yung nakikita sa kanilang official GPS o mapping software? West Philippine Sea na rin po ba? Bea, naputol kanina, no? Naputol ka, so hindi ko nakuha yung buong katanungan. Pwede pakiulit, Bea? Okay, sure po, Yusek. Mas clear na po ba ngayon? Okay naman po ba? Clear na tayo. Yes. Yusek, meron po kasing tinatawag na International Hydrographic Organization o IHO. Dito raw po sinasubmit, kung tama ako, please educate us, yung mapa ng Pilipinas. For example, pag sinubmit po ba natin dito sa IHO, yung ating mapa kung saan nakasaad na ang West Philippine Sea ay dito sa bandang teritoryo ng Pilipinas, magre-reflect na rin po ba ito sa ibang bansa? Like for example, case in point, pag may foreign vessel po na dumaan sa West Philippine Sea, kumbaga makikita na rin po ba sa kanilang official GPS o mapping software na ito po ay West Philippine Sea?
Medyo napuputol tayo. Naputol ka ulit. Opo. Yusek, eto na lang po. Hello, Yusek? Okay na Narinig po ko, ba? Hello. Yes. Okay na? Okay na po, naririnig ko po kayo. Yung tanong po natin is kapag po ba, sir, na-submit na po yung ating, kumbaga, updated na mapa na nagpapakita ng West Philippine Sea na sakop nga po siya ng Pilipinas, magre-reflect na rin po ba ito sa ibang mga bansa? For example, kapag meron pong foreign vessel na dadaan sa West Philippine Sea, kikilalanin na rin po ba nila na West Philippine Sea yung area na iyon? Okay. Linawin ko lang, Bea, kasi meron tayong tinatawag information and Opo. administrative approval. Okay. Yung sa submission, yung even other countries, we normally submit our maps as a fundamental document to international body Okay. such as the Subcommittee on Undersea Features and IHO. Mm-mm. However, yung there is no singular global authority na may authority o mandate to approve a nation's internal confidence map. Okay. Yusek, medyo napuputol din po kayo on your end. Pihit lang po tayo ng konti. Yeah, okay. Opo. Yes, right now okay na po. Ang huli ko pong na-catch doon sa paliwanag nyo, wala tayong singular body, kung tama ang aking pagkakarinig, na parang nagre-register ng mga seas or Global Registry of Seas. Tama po ba? Yung IHO kasi nagsasubmit tayo their information. Okay. Pero again, sa UNCLOS, sa UN pala, walang single body or authority to approve a nation's internal or international map. So basically, nagsasubmit tayo for their information. Then yung ang measure kasi kung valid, may international validity yung ating sinubmit, ay pag nagamit na ng ibang basically, yung sinasabi natin are charts. So, That includes the International Maritime Organization and the ICAO. okay. Tapos, it's the purpose of navigation safety. Okay? So basically, yun ang gamit sabitan. Yung sinasabit natin na map, actually there are different maps. So ito gamit ng mga bansa para sa kanilang paglalayag. Okay. Oo. Yes, Yusek Lopez, eto na lang po, kung ganoon po na pwede naman pong mag-submit at magpangalan sa mga mapa at every nation po ay kaya rin pong gawin yon, ano po yung pinakamagandang legal rebuttal po natin sa naratibo ng China na pag-aari po nila yung tinatawag nilang South China Sea pero sa atin naman po ay West Philippine Sea? Well, ang basic defense natin doon, o basis natin, actually one is yung tinatawag na UNCLOS. Kasi yung Okay. UNCLOS, ito yung para bang Biblia or the Constitution Ocean. Okay, nandun na ka talaga China. Because doon sa sinabi sa UNCLOS, babalik tayo doon sa ano ba ang EEZ, Exclusive Economic Zone, di ba? Okay. Sabi ko kanina, ito yung breadth or extent na 200 nautical miles. Okay, nawawala si Yusek. Okay, so basically yung UNCLOS po, yung pinakabasehan natin kung sakali man po na tayo ay talagang maapektuhan na nitong narrative ng China na talagang inilalaban nilang sa kanila. No, maganda po sana yung pagpapaliwanag ni Yusek Lopez. Medyo mahirap lang po tayo sa line of communication.
Hello, Yusek. Okay na po. Ayun, so paliwanag niyo po kanina na yung UNCLOS po yung magiging basis natin o pinakamagandang legal rebuttal dito po sa narrative ng China na pag-aari nila yung South China Sea. We're running out of material time, Yusek, so ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig. Okay, sa ating mga nakikinig, wag ko nating pagdaluin yung dalawang batas na nagsasabi kung anong West Philippine Sea from the exclusive economic zone. Ang sasabihin ko lang, ang exclusive economic zone ay batas na nagsasabi kung anong extent ng ating maritime rights. Sa 200 nautical miles, ang coastal state lang like Pilipinas ang pwedeng mangisda, ng kanyang natural resources and everything. Kaya exclusive ito para sa coastal state. Ang pinakamalapit na teritoryo ng China ay Hainan. Ito ay more than 500. So yung sinasabi ng pag-aari ng South China Sea ay mali. At ito ay pinatibay ng 26 arbitral ruling na yung sinasabing historical claim ng China ay pinapawalang bisa yon, no? Kaya nga yung dinrawing nila ng 9 dash line, ngayon 10 na, baka mag-11 pa, yun ay walang legal na basis sa international law. Okay. So tayo lang Pilipinas ang pwedeng mag-enjoy ng rights dito sa West Philippine Sea, no? Kaya nga yung sinasabing pagmamayarin China, ito ay walang base, walang legal na basihan based on international law. Yun lang po gusto nating iparting sa ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you rin. Yan po si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita po ng National Maritime Council. Sige, hindi na tayo magbe-break at kailangan na makausap na rin natin ito. Isa pa pong issue tungkol sa reforma sa edukasyon, no? Napakahalagang pag-usapan. Makakasama naman po natin live via Zoom si Sir Chito Salazar, ang President po ng Philippine Business for Education o PBED. Magandang araw po sa inyo, Sir Chito. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po, Bea, at saka magandang araw sa iyong mga tagapakinig. Magandang araw at maraming salamat po sa pagpapaunlak dito po sa ating programa. Sir, nabalitaan namin na meron pong 2026 Leadership Forum na ginanap ang PBED at doon po sa inyong forum, isa po sa inyong pinoint out na masasabi nating suliranin ng bansa at siguro oportunidad na rin para paunlarin o pagandahin, paghusayin ang aspektong ito ay yun daw pong hindi natin pagiging or yung workforce ay hindi daw po siya job ready. So bakit po kaya sa tingin nyo ganito ito, Sir Chito? Siguro yung basic problem po dito sa pagiging job ready ng ating ating mga kabataan is really talaga yung quality po ng dekalidad po ng ating basic education. Karamihan po ng pumapasok po, nag-graduate po sa senior high school, hindi po handa kahit para sa college o kahit sa workplace. Dahil po na lahat ng data nagpapakita po na mga 90% of our grade 4 students, mga 10-year-olds, hindi po nakapagbasa sa tamang age level. Okay. Pag yan po ang basic problem, talagang maliit lang po ang opportunities to really learn and catch up in order to be work ready para sa ating mga kumpanya. Yan po ang basic problem natin po, yung ating basic education. Yes. And Sir Chito, paano po kaya ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa kung hindi po work ready ang ating mga mag-aaral? Well, ako sa aking palagay, ang ating talagang pangunahing resource sa ating bansa really is our people. Yes. Yan talaga ang feeling ko, from the call centers to our hospitality po, sa mga healthcare workers natin, ito na talaga ang greatest value ng ating bansa. So yung magiging talagang problema kung hindi talaga handa yung ating mga kabataan sa pagpapaunlad ng ating bansa. So I really think, sinabi ko nga sa isang interview sa forum na yun, na kapag tuloy-tuloy itong ating quality of education na hindi talaga umaangat, in the long run po, mag-challenge yung ating development po. Talagang yung ating economic growth will be challenged. Siguro mag-flatten dahil po yung ating primary resource hindi po sapat na sa pangangailangan po ng industriya.
Mm. Sige, pag-usapan naman po natin ang budget at saka siguro po ang collaboration with the stakeholders. Sa tingin niyo po ang mga bagay na ito ay makakatulong po sa pagtugon? And if yes po doon sa budget, gaano pa po kalaki ang kakailanganin natin para rito? Well, siguro una, talagang nagpapasalamat kami sa Kongreso at saka sa Secretary of Education dahil lumaki talaga ang budget. Talagang naging priority talaga ang edukasyon sa naipasang budget, national budget. Ang goal po is really about 6% of the GDP. Siguro with the present budget, we're between 4 to 5%. So siguro kailangan pa rin dagdagan. Malaking tulong talaga to dahil sa kakulangan ng classroom, kakulangan ng teacher, yung sapat na pagtitraining ng mga teacher natin. Doon talaga kailangan tumutok ang ating budget sa pag-digital, para maglagay ng digital resources sa mga classrooms. No? Yan siguro. So talagang makakatulong itong budget. Pero in the meantime po, importante po ang relasyon at partnerships with the private sector. For two reasons po, Bea. Okay. Yung una, alam mo po yung shortage ng classrooms, napakalaki. At hindi talaga kaya pag gobyerno lang ang gumanap sa tungkuling silang gagawa ng mga classroom. Kailangan talagang tumulong ang private sector para mapabilis po ang paggawa ng classrooms. Nagawa po to sa panahon ni Brother Armin, nung sekretarya po siya. At tingin ko rin habang nasa under Senator Ongara, kaya rin natin gawin. Pero kailangan talaga yung partnership. Ang ikalawa pong importanteng partnership po, in the meantime, habang po hindi pa talaga gumagaling ang ating basic education, habang ini-improve pa natin yan, one solution po is talagang to get the private sector involved. Okay. Providing po internships or job opportunities to our students, whether or not, kahit hindi pa ako senior high school graduate yan, providing job opportunities, makakatulong po yan sa preparation ng estudyante natin para sa workplace. So these are two areas po na napaka-importante sa partnerships with the government. Okay. Public-private partnership at saka mga internship for students. Nabanggit niyo rin po na, Sir Chito, hindi po enough ang incrementalism o kumbaga paunti-unti na pag-unlad dito po sa reforma sa edukasyon. Meron po kayong mahalagang punto doon kasi pinag-uusapan na rin po ngayon yung ASEAN. Sabi niyo po kailangan po talaga ng kumbaga ano ba masasabi natin, revolution or mas mabilis kaysa sa doon sa incrementalism para po tayo ay makasabay sa ASEAN neighbors natin. Paano po kaya natin to gagawin, Sir Chito? Ako, tama yung direction po ng ating Department of Education. Isang malaking bagay dyan is kaya natin yan na halos in 1 year or 2 years, i-digitize lahat ng classrooms. Okay. Kapag may partnership with the private sector, isang malaking bagay yan. Meron silang programa ngayon na tinatawag nilang Khan Academy Learning na nakapag-remedial para sa math sa mga kabataan natin. That has proven to be effective po. Ang problema lang, kailangan po ng internet. At kailangan mabilis sa internet. Paano kaya yun, sir? May plano naman at saka ulit magagawa natin to sa private partner, PPP po with private sector po. Ikalawa po ay yung sinasabi niyong malaki ang pagbabago. Ako talaga, this medyo personal to. Tingin ko talaga kailangan natin mag-decentralize ang edukasyon. Kailangan natin bigyan ng poder ang local governments na mag-desisyon ng sarili nila at sila mismo ang maging involved sa paggawa ng classrooms, pag-hire ng teachers, pag-monitor ng school performance. Kasi doon talaga yung effort is at the local level. So, kailangan natin bigyan ang mga local governments ng accountability at saka ng poder at ng resources para silang tumutok po sa edukasyon. Okay. Ayun. So, napakagandang mga punto po, no? Tama po si Sir Chito. Actually, kaya naman at may plano naman siguro. Meron din pong collaboration ng DepEd with DICT para po siguro dito sa mga internet connectivity na tinatawag and also kung ipapump up din to ng PPP, yung public-private partnership. Magagawa po yung sabi ni Sir na 1 to 2 years, i-digitize yung ating mga paaralan, no? Napakasarap sana noon para sa ating mga kabataan. Sir Chito, ito na lang po ang inyong final message lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Alam niyo po, para sa mga tagapakinig, ang edukasyon natin nasa krisis talaga. Yung problema ng krisis ng edukasyon, hindi siya katulad ng isang sunog na malaki. Mas mukha siyang sunog na maliit na hindi mo nakikita, nauubos din yung bahay na sunog na maliit. Pero dahil hindi nakikita, parang hindi na hanging urgent, but it is urgent.
kailangan natin gumalaw ngayon. At ang responsibilidad po, hindi lang nasa gobyerno, hindi lang po sa kumpanya, pero pati ang mga pamilya, kailangan i-demanda ng mga pamilya sa kanilang eskwelahan na dapat de kalidad ang binibigay nilang edukasyon sa kanilang mga kabataan, mga kanilang mga anak. So ang siguro mensahe, para pagandahin po ang ating sistema ng edukasyon, talagang dapat it is everybody's business. Dapat lahat po tayo involved. Okay. So whole of community approach ang panawagan ni Sir Chito. Maraming salamat po sa inyong insights, Sir Chito, at mabuhay po kayo. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Yan po si Sir Chito Salazar, ang president po ng Philippine Business for Education o PBED. Atin po na pag-usapan itong kanyang mga mungkahi para lalo pa pong mapaganda itong reforma sa edukasyon. Sabi nga niya ay whole of government, whole of community approach ito. Hindi lamang DepEd, EDCOM. Sabi niya kailangan din ng tulong ng PPP at ng mismo mga magulang para sa pagmomonitor ng school performance ng mga bata. So, ito po, naway itong mga suggestions or recommendation na ito sama na rin po ng ating EDCOM at DepEd doon sa sinasabi nilang National Road Plan para sa education reform. Okay, so wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side, kay Sir Milo Junella sa Master Control, sa ating audio streaming kay Sir Leo Magpayo, at sa Warka si Hiro Lucero. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Jerome Toledo. Sa pangalan po ng ating host station manager, Mr. Ray Sampang, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.